Kung ang buong buhay mo ay ang mensahe mo sa mundong ito, ano kaya ang nilalaman ng mensahe mong ito? Anong gusto mong sabihin sa buong mundo? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Tumawid sila sa ibayo at pagdating sa Genesaret, ay dumaong sila sa pampang. Pagbaba nila nakilala agad siya ng mga tao, kaya't nagmadaling nagpuntahan ang mga tao sa mga karatig pook. Saan man nila mabalita ang naroon si Jesus, dinadala nila ang mga may sakit na nakaratay sa higaan. At saan man siya pumunta, sa nayon, sa lungsod o sa kabukiran, agad na inilalapit sa kanya ang mga may karamdaman at ipinapakiusap sa kanya na mahawakan man lamang ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat na makahawak dito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay spread. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries ang papalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ano ba yung pinapalaganap mo? Kung ang buhay mo, ang mensahe mo sa mundo, ano yung mensaheng gusto mong sabihin sa buong mundo? Ngayong araw na ito, narinig natin yung kwento na kung saan pumunta si Jesus sa Genesaret. At nang marinig ng mga tao na siya'y dumaong sa pampang ng Genesaret, kumalat agad ang balita at yung mga tao pinagdadala kay Jesus lahat ng may sakit at sinasaniban ng masamang espiritu. Katulad ng mga nangyari doon sa Capernaum nang dalhin kay Jesus yung mga may sakit at sinasapian ng masamang espiritu. Di ba't ang lugar na ito ng Genesaret ay kung saan pinagaling ni Jesus yung siyang lalaking sinasapian ng batalyon ng mga masasamang espiritu at siya itinaboy sa paniniwala nila na pinalayas ni Jesus yung masasamang espiritu dahil siya'y sinasaniban ng mas makapangyarihang masamang espiritu. Kaya nakiusap sila na umalis na lang sa kanilang lugar. Pero ngayon, bakit nag-iba? Sinalubong pa si Jesus ng mga tao at dinala sa kanya mga may sakit at sinasapian ng masamang espiritu. It is because of the news, yung balitang ikinalat nung lalaking sinasapian ng mga masasamang espiritu at pinalaya ni Jesus mula dito. Ipinakalat ang mabuting balita that Jesus is God at ang Diyos ang may kagagawa noon, hindi ang makapangyarihang masamang espiritu. Spreading the good news. Kumalat yung popularity ni Jesus dahil sa mga taong pinagaling niya, sa mga taong pinalaya niya mula sa masamang espiritu, and they became the best evangelizers. They spread the good news. Kaya nga, mga kapatid, maganda pong makita natin kung ikaw ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Kung ikaw ay nakaranas ng kamanghamanghang gawa ng Diyos sa iyong buhay, meron kang misyon na ipahayag ito, ibahagi ito, at ipakilala si Jesus sa inyong kapwa. Mga kapatid, you have a mission. You are the best evangelizer. You are the best proclaimer of the good news kung ikaw mismo sa sarili mo
ay convinced na naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, ang kagalingan ng pagmamahal ng Diyos, at ang mapagpalayang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, magandang tingnan natin yung ating mga personal na karanasan. Yung personal na karanasan mo kay Jesus, sa Diyos. Sa pananampalatayang Katoliko Kristiyano, paano ka binago? Paano ka natulungan? Paano ka pinatatan ng iyong pananampalataya kay Jesus? At yon yung ibabahagi ninyo. Kaya sana, magkaroon tayo ng lakas ng loob na ibahagi ito. Kasi most of the time, na mahina ang loob para magpahayag, para magbahagi, para mag-share ng mabuting balita. Mga kapatid, only those people who are convinced that they were loved, they were healed, they were cared, they were saved by Jesus, sila lang yung talagang may lakas ng loob na magpahayag. Mga kapatid, sana ganito tayo mga Katoliko. Sana ganito tayo mga Kristiyano. Ako rin personally, alam niyo po, wala akong lakas ng loob na magpahayag sa inyo kung ako mismo hindi ko naranasan ang pag-ibig ng Diyos. And this is the reason why I do this apostolate online, is because ako mismo sa sarili ko, I experienced kung paano ako minahal ng Diyos sa kabila ng aking mga kahinaan, kapintasan, kasalanan, kakulangan, kapangitan. Ako mismo minahal ng Diyos. And that is what I would like to proclaim to you, kung paano ako minahal ng Diyos. At patuloy at palagi kong isi-share yung pagmamahal niyang yon sa lahat ng tao na makakarinig, makakapanood ng Word of the Day. Sana kayo rin po. We need you. We need more people na makapagpapahayag at makapagsasalita ng kanilang karanasan kung paano sila minahal, pinagaling, at pinalaya ng Diyos. Let us spread the news, proclaim the love of God to the world. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pagpapagaling mo. Salamat sa pagpapalaya mo sa amin. Naway ingatan namin ito at ipahayag namin sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.